Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Breaking news po tayo. Ay, ito mga kababayan sa ating screen. Ito po yung binugbog di umano ni Congressman Pulong Duterte. Diyan po sa bar sa Davao. Dahil po sa nagkaonsehan sa bayad ng babae na in-order ng grupo ni Kong Iyot. Kong Iyot daw tawag nila dyan hindi na Congressman Pulong Duterte. Ang tawag daw nila ngayon, Kong Iyot. Grabe talaga itong mga mga taga dun sa Davao. Yun na raw ang tawag kay Honorable Congressman Pulong Duterte. So ito yung inundayan ng patalim ni Kong Iyot. Parang ang sagwa naman. Kung Duterte na lang, kung Pulong na lang. Parang ang sagwa pa kanya ng Kong Iyot eh. Anyway mga kababayan, ito po si si Criston John Patria. Ito po yung allegedly tinreten ni Representative Paulo Pulong Duterte. Ito pakinggan natin, meron pong interview. Exclusive interview po ito mga kababayan. Pakinggan natin. Ito pong si Criston John Patria, yung yung bugaw ng mga babae na na-11, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin yung interview. Magandang gabi po at salamat pinayagan mo akong makadalaw po sa iyo. Sir, okay lang po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then after that, bayad na lahat. Parang yung isang babae doon, 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami. Pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-iyak yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. Sir, pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then sabay kami that time pumasok ng bar. Galing sa bahay galing sa Woodridge to bar. Then yun, sabay kami that up to nalasing siya. Then binugbog niya ako sa baba. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang may CCTV. Then yun. Pero nakita niya yung CCTV kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. Opo. Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam eh. Okay po. Ipong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oo. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan na naman na 4 times pa siya kumuha sa akin. Kapag tumawag lang yung business partner niya, dun ko lang siya makikita at makakausap, then mabibigyan. Okay. Ibig sabihin no, si Pulong
Sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pang regalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung sa iba yung iba, I mean yung yung ibang scene namin, mga kaibigan lang yan, mga Chinese, gano'n. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang gano'n. Opo. Ulitin ko sir yung isang katanungan. Ano ang mga requirement sa babae? Wala Pag naman, order? wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago. O yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you sir. Pero for na tanong ko sir, bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak, sa kanila yung then that time, hopeless ako eh, so yung ko lang, kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Kasi kung sa Davao ko lumapit, baka mamali yung tao na malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Opo. Ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Oo. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Oo, pero wala naman ako against sa kanila. I mean, for Duterte din ako, wala akong against sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Opo. Then pinalakpan niya yung bar. Okay, boss. Bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte camp na pamumulitika lang daw dahil itinaon bago mag-eleksyon. Yung nga sinabi ko kanina, di ba, na kahit kayo nasa posisyon ko, ma-hopeless man talaga kayo, di ba, na hindi nyo basta-basta na kahit kayo that time, mangyari sa inyo yun, di ba, na pag-isip muna naman talaga kayo. Opo. Sir, linawin ko po anong taon po ito nangyari, itong sinasabing February pa? This year lang po, noong February 22, kami nagkita. 22. February 22. Kami, then till 23 sa 3M. Anong year po ito? Ngayon lang. 2025. Ngayon lang na, almost 3 months lang nakaano. Okay. Sa loob ng 3 months, sir, saan po kayo nag-stay? Sa bahay lang, then parang every time na maglabas ako, parang may threat eh. May nagkatimbo sa inyo na takutin kayo, i-text kayo? Wala naman, kasi wala makipil ko po. lang. Okay. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na Okay po. Katanungan ko, sir, sabi ni Pulong, ipapa-authenticate pa daw nila yung video, duda ata siya na siya kung nasa video. Ano ang masasabi niyo po dito? Wala tayong magawa kung yan lang sabihin niya, pero tingnan nyo naman yung video, di ba, na siya talaga. Kaya tingnan pa natin yung CCTV sa labas, yung pagsabay namin pumasok, pati paglabas niya. Alam naman, Opo. Sir, magandang gabi po. Okay, so yan mga kababayan yung interview kay John, ano pangalan? Criston John Patria. So malinaw naman mga kababayan, na self-explanatory. Malinaw at sinasabi ni Patriarka na totoo ang video. So hindi po yan gawa-gawa lang, hindi yan paninira. Bakit niya hindi agad nilabas? Siyempre, natatakot siya. Kailangan muna niya magpalamig. Kasi mahirap salubungin itong yung mga Duterte. Kasi nandun siya sa Davao eh. Sino ba ang congressman ng Davao? Si Pulong. Sino ba ang mayor ng Davao? Si Baste. Vice President pa. So, nakakatakot talaga na pagkatapos ng eksena o yung 2 oras na pambubugbog, mga kababayan, bigla ka nalang magsusumbong. So, medyo ang sabi niya, natakot siya para sa kanyang buhay. At doon naman sa onsehan doon sa babae, wala naman pala siyang kinuwang wala naman siyang kinuwang pera. Ang nangyari kulang yung ibinayad doon sa isa. So yung iba nabigyan siguro ng 13,000, yung isa lang 1,000. Kaya siguro nagalit ito si Pulong Duterte kasi sabi sa kanya, ang gusto niya babae yung hindi magulo. Siguro nagreklamo yung isang babae. O di nagalit sa kanya.
Kasi ang bilin nga, ayoko ng babaeng magulo ha. So, napagdiskitahan itong si Criston John Patria ni Pulong Duterte, ni Kong Iyot. Kababayan. At sinabi naman niya, yung isang babae doon ay para kay congressman at yung the rest para doon sa kanya mga bodyguard. So ayan mga kababayan, yung unang parte ng interview. Meron pa to, may mga kasunod pa to, abang-abang lang po tayo. At dito naman po sa hanay ng kapulisan ay meron silang niliwanag. O sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na humihingi na sila ng kopya ng CCTV footage ng pananakit umano ni Representative Pulong Duterte. At itinanggi nila ng PNP na may kinalaman sila sa release ng naturang video ng kongresista. Okay, so walang kinalaman po ang pulis sa paglabas ng video kasi mismo hindi niya rin alam. Si Criston John Patria, hindi niya rin alam kung paano lumabas yung video. So yan mga kababayan yung update natin. At siguro ito ay nasa safe house, hindi pwede itong lumabas. Baka bigla ka na lang magurgur. Lalong-lalo na matindi itong revelasyon ni Patriarka laban dito kay Kong Iyot. Nasagwa talaga nung sasagwaan ako pag Kong Iyot ang sinasabi ko. Ano ba yan? Okay, yun lang po muna ating update. Abang-abang po tayo sa mga may karugtong babutong interview na to. Abang-abang lang po tayo. So for the meantime, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang update. Ingat po tayong lahat. God bless po.